Di na po ng mga insekto kasi hindi man po na-deliver, nangabulok na lang. Tapos ganun yung mensahe po ninyo. Walang maniwala po sa mga kwento ninyo, Inday. Kasi wala man po na nangyaring maganda sa liderato po ninyo as DepEd Secretary, pati as Vice President. Ang maalala po sa inyo pong mga ginagawa, yung pagtawag ninyo kay Speaker na tambaloslos, yung pagtantrums ninyo dahil sa confidential funds, at yung latest na mga statements ninyo sa investigasyon kung paano ginastos yung inyong pondo, yung pinakita po ninyong kawalang modo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. May reminder mga kababayan si Inday sa pamilyang Filipino sa commemoration ng ating bansa sa Family Day. Sabi po ni Inday mga kababayan, Filipinos should be reminded of the present food crisis na atin pong kinakaharap. Ayan po sabi ni Inday dito, on Family Day, BP Duterte reminds Filipinos of present food crisis. Yan ang ating Vice Presidente mga kababayan na habang sinasabi niya na dapat nating alalahanin na may food crisis tayo po, pinabulok niya yung mga pagkain ng mga mag-aaral. Ikaw niya talaga, Mr. Maravilla. Yun man talaga po yung na-discover ng Commission on Audit. Noong DepEd Secretary pa siya, pinabulok yung mga Nutribans. Pinaamag. Mamaya ibigay ko po sa inyo para ma-remind natin si Inday na itong sinasabi niyang food crisis na ating kinakaharap, parte siya sa nagpalala. Wala siyang contribution. Binigyan siya mga kababayan ng milyon-milyon na budget para ipakain po sa mga bata. Lumusog po yung mga bata at tumalino. Ayon, pinabulok. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinosolusyonan yung food crisis mga kababayan. In fact, imagination man lang ito ni Inday na food crisis. Imbento man lang po niya. Wala mang krisis sa pagkain po. Lahat naman pong mga mamamayang Filipino dito kumakain kahit papano. Bumaba yung ating hunger incidence. Pati yung mga pobre, kumunti na lang kasi massive yung servisyo fare. Bagong Pilipinas servisyo fare na ginagawa po ni Martin Romualdez at ng ating Pangulong Bongbong. Hindi siya kasama doon. Wala siyang contribution doon. Ang contribution niya po, yung pagpalala sa problema sa pagkain. Kasi yung pagkain, pinabulok niya. O diba? Dokumentado po, mga kababayan ng Commission on Audit. Pero ibigay ko muna sa inyo itong kanyang statement. Ayan po mga kababayan, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, while the country commemorates Dikainang Pamilya Mahalaga Day, ngayong araw na to, September 23, Vice President Sara Duterte is reminded of the current food crisis that Filipinos are facing. Ang Kainang Pamilya Mahalaga Day ay sumasalamin niya sa payak na pamumuhay ng maraming pamilyang Pilipino at sa pagtataguyod ng masagana, mapayapa at matatag na pamumuhay, she said in a message for Family Day. Gayon pa man, sabi ni Inday, paalalahanan sana tayo ng pagdiriwang na ito sa hinaharap na krisis sa pagkain ng maraming Pilipino. The Philippines is observing the 32nd National Family Week and Kainang Pamilya Mahalaga Day ngayong araw na to. Ito ay batay sa Proclamation 326 na inisyu po noong 2012.
The Kainang Pamilya Mahalaga Day is observed to highlight the national tradition of Filipino families sharing meals. So sa kanyang mensahe, Duterte said that this celebration must also be used to reflect on the importance of simply sharing blessings and creating memories as a family. Yun na nga po. Ang problema po, yung shinare po ninyo na pagkain for distribution during your time as Secretary ng DepEd, bulok. Sayang yung pera ng ating mga mamamayang Filipino na binayad nilang taxes. Ipinundo po sa inyo sa DepEd. Pagkatapos, ayon, dinistribute ninyong pagkain bulok. Inaamag. Hangad ko na sana ay makaranas ng ginhawa ang mga Filipino, lalo na ang may mga karamdaman at nahihirapan sa buhay. Sabi pa po ni Inday. Malayo po yung inyong hangad na mangyari, lalo kung kayo ang leader. Kasi po, yung may mga karamdaman at nahirapan sa buhay, lalong magkakasakit kasi bulok yung pagkain. Iyan po ang patunay. DepEd's 5.69 billion feeding program. Billion pala po, hindi lang milyon. Plagued with missing milk, moldy nutrients during Sara's term as Education Secretary. Yan ang nadiskubre ng mga state auditors, mga kababayan. State auditors have reported that the DepEd's 5.69 billion school-based feeding program for 2023 was plagued with issues including insect-infected or moldy nutrients, unsanitary packaging, rotting food items, nabubulok ng mga pagkain and food boxes with questionable manufacturing and expiry dates. So paano yan, Inday? Walang maniniwala sa mga paminsa-minsahi mo. Kasi yung mga messages po ninyo, baliktad man po sa inyong ginawa. Sa inyong mga ginagawa. It is just an empty rhetoric. Tama? Ito yung patunay. Ito yung lumabas sa hearing po ng Congress sa budget ng DepEd. Sabi diyan, these issues occurred during the incumbency of Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. COA reported that 21 school division offices across 10 regions in the country reported non-deliveries or delays in receiving nutritious food products and pasteurized milk. Hindi nakaabot, walang delivery, ghost delivery siguro. Yung mga na-deliver, bulok. Yung hindi dineliver, baka nanakaw na yun. Bilyon, mga kababayan. You see? Kaya ayaw matanong ni Inday po sa Congress. Bala na niya kayo. Ayaw na magsalita. Mga kababayan, nung magsalita naman, ayaw magsumpa na siya may magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. You see? Yan po. One such SDO was from Aurora Province where newly appointed Education Secretary Edgardo Angara is from. State auditors noted that pests, insects were found inside Caravan, Milky Ban, and Nutriban during the inspection of food commodities. Di na po ng mga insekto kasi hindi man po na-deliver, nangabulok na lang. Tapos ganun yung mensahe po ninyo. Walang maniwala po sa mga kwento ninyo, Inday. Kasi wala man po na nangyaring maganda sa liderato po ninyo as DepEd Secretary, pati as Vice President. Ang maalala po sa inyo pong mga ginagawa, yung pagtawag ninyo kay Speaker na tambaloslos, yung pagtantrums ninyo dahil sa confidential funds, at yung latest na mga statements ninyo sa investigasyon kung paano ginastos yung inyong pondo. Yung pinakita po ninyong kawalang modo sa harap ng Congress. Yun ang naalala ng ating mga mamamayan.
Additionally, COA reported that some food items delivered to the Bulacan SDO were either rotten, bulok na po, unripe, or crushed. In Misamis Oriental, 1,001 pieces of Inotriban delivered from September 2023 to January 2024 were returned to the suppliers for replacement due to the presence of molds, inaamag na po, and discoloration on the bread 1 to 2 days before the expiry dates. In the Iligan City SDO, yung mga deliveries nila carried dubious markings displaying the expiry dates on boxes as October 29, 2023, while marking on the product showed that they were good only until October 26, 2023. Madaling sabi, expired na po. Expired na, dineliver pa. You see? Pagkatapos may lakas ng loob ka pa na magsabi na may food crisis tayo. Wala ka pong magandang contribution sa food security. At binigyan niya kayo ng bilyon-bilyon na pondo para sa pagkain ng mga bata, pinabulok pa ninyo. State auditors also discovered that in at least 10 regions, pasteurized fresh milk was either delivered late or not at all throughout the school year. Kung hindi late, wala man na delivery. So saan napunta? So yung budget, yung pondo. Kaya importante talaga na imbestigahan po yung spending ng budget po ni Inday. Yan o. La Union, Region 1, Ifugao, Benguet, Baguio City, Cordillera Administrative Region, Mandaluyong City, Pasig, sa NCR, Oriental Mindoro, in Palawan sa Region 4B, Mimaropa, Camarines Sur, pati pala dito sa amin. Region 5, Bicol Region. Tapos pumunta si Inday sa Camsor sa Naga City, nakipagkita kay Leni Robredo na sinabi niya noon nung mayor siya, fake anyang BP. You see? Zamboanga City in Region 9, Bukidnon, Valencia City, and Malaybalay in Region 10, Northern Mindanao. Tagum City in Region 11, Davao Region, kita mo na, pati sa Davao Region. South Cotabato, in Sultan Kudarat, in Region 12. Socsargen, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Butuan City, Cabadbaran City, in Surigao City, in Region 13. Ayan pa, several of the anomalies and irregularities were attributed to months-long delays in signing supply contracts with the Philippine Carabao Center or the National Dairy Authority. Private suppliers were also blamed for the late deliveries of milk in NCR, CAR, and regions 1, 4B, 9, 10, 11, 12, and 13. Even though funding was reportedly released as early as the first quarter of 2023. Na-release na po. Isabi po ni Saldico, Chairman Committee on Appropriations, ito niya kasi si BP Inday na hindi niya nagpapakita sa DepEd. Tamad. Sabi ni Saldico, napakatamad niya. Na boss, may gana siya na magsalita ng ganyan. May pa-remind pa siya sa sinasabi niyang food crisis daw na ating kinakaharap. Ang dami niyang pinabulok na pagkain at may release ng pondo, walang delivery. O, di ba pa? Yan o, sabi dyan o. Audit revealed that SDO Palawan paid on December 15, 2022, the full amount of 25,709,893 for NFP purchased, despite the late delivery of goods totaling 14,589,363 per delivery receipts and school inspection and acceptance report. COA said that DepEd guidelines on the feeding program had not been followed. Talagang hindi sumusunod si Inday sa sa guidelines. May sarili siyang
may sarili siyang guideline. Pati nga doon sa Congress, hindi siya sumusunod sa rules. Ayaw manumpa. Gusto niyang magsalita lang ng magsalita, pero ayaw niyang sumpaan yung kanyang sinasabi na totoo ang kanyang sinasabi at walang at pawang katotohanan lamang. Yan si Inday. O ngayon, para hindi siya matanong tungkol sa kanyang budget, bala na niya kayo. Kung i-approve ninyo yan, bala kayo. Ito yung latest ngayon. Sara Duterte reiterates fate of OBP 2025 budget is up to House. O yan si Inday, nagpapasarap sa buhay. Sara skips House plenary debate on OBP budget, reportedly spends weekend in Calaguas Island. Vice President Sara Duterte reportedly spent weekend with friends on Calaguas Island, Camarines Norte, after visiting former Vice President Leni Robredo at her home in Naga City during the Piña Francia Festival. She was in Calaguas Island from September 21 to 22 and departed on September 23. So ngayon pa lang siya umalis. Nagpa-picture-picture sa mga nandun. Kaya yan tuloy, nagrally yung mga makabayan. Bagong alyansang makabayan in allied groups troop to the House of Representatives. Tapos may dalang mga placards na impeach Sara. Pakinggan natin itong sinasabi rito sa report ng Manila Bulletin. Para sa ating lahat na nakakakita ng kilos protesta dito sa harapan ng House of Representatives, narito po ang iba't ibang grupo sa ilalim ng bagong alyansang makabayan upang muling singilin si Sara Duterte. Sara Duterte! Tanggalin sa pwesto! Tanggalin sa pwesto! Sara Duterte! Ayaw sagutin siya pa ang galit na pinatanong ng taong bayan. At dahil dito, malinaw po sa mga ulat ng COA, malinaw doon sa kanyang paggastos ng kanyang opisina. Ay tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ito po ay dahil sa betrayal of public trust. Impeach Sara na po ang sigaw ng mga militant. Wala diyang kinalaman si Martin Romualdez po. Ay militant, may sariling agenda man po sila. Sila yung gusto na i-impeach si Inday. Imagine, imbes na magtrabaho, nandun mga kababayan sa pagpasarap sa buhay. Nag-swimming po. Tapos, nagpadala ng sulat sa Congress. Ito yung sulat ni Inday, address to the Honorable Sia Alonto Adjong. Dear Representative Adjong, the Office of the Vice President acknowledges the receipt of your letter of even date requesting a meeting to discuss the proposed budget of this office for the fiscal year 2025. Si Adjong kasi yung sponsor mga kababayan ng kanyang budget. Bawat department kasi po ng ating gobyerno may naka-assign na congressman na mag-sponsor ng kanilang budget para ipasa sa plenary. Sa Office of the Vice President, si Adjong po, kaya nagsulat po sumulat si Inday. So sabi niya, as communicated to the Speaker of the House of Representatives and the Chair of the Committee on Appropriations, the OBP has duly submitted all the required documents to the committee pertaining to its budget request for the upcoming year. Furthermore, a comprehensive overview of our proposals
was presented during my presentation on August 27, 2024. In consideration of the foregoing, the OBP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives. Very truly yours, Sara C. Duterte. Pala na niya kayo? Ayaw kasing matanong mga kababayan kung paano niya ginastos yung kanyang pondo. Mga palusot po ni Inday, ang tawag ni Franz Castro, iwas posit. Squid tactics. Ganun ang strategy. Kasi po, na-discover po ng COA na mali-mali yung paggamit ng pondo ni Inday. Boss, mga kababayan sa DepEd, pati sa Office of the Vice President, lalo na po sa sa confidential fund niya. Kaya ito na po, lumalakas na yung panawagan ng mga militant organization, pati ng mga netizens na i-impeach na si Inday for betrayal of public trust, corruption and betrayal of public trust. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.